Kaya po yung refrigerator na agaw bagyo. Yan. Grabe ang dumi. Yan ano. Loob. Talaga naman. Yan. So yan ang ating gagawin ngayon. So yan nga po. Pagkatapos ng wate kabong linisan, ayan na siya. Yan. Patutuyuin lang natin. At okay na yan. Dahil nga sa hinugasan natin to, kailangan mo natin tanggalin tong kanyang cover dito para ma-spray natin ng hangin yung kanyang relay dito. Kasi baka nabasa. Ayan. Huwag natin ang resistance yung kanyang cord. Ayan. Ito yung service cord natin. So yun. Tingnan natin kung ano ang status ng kanyang compressor. Ayan. So nakakakuha tayo ng 17 ohms. Tingnan natin sa grounding. Ayan. Kung makakakuha tayo. So wala tayong nakuhang ground. Ilalagay lang natin sa amperes itong ating ammeter. Ayan. Tingnan natin yung kanyang relay dito kung anong status. Tanggalin natin dahan-dahan lang kasi may tendency mabasag to eh. So overload. Ganun din. Ayun. Kukuha natin ang parameters itong kanyang compressor. Dito tayo sa common at saka itong starting. Nakakakuha tayo ng 37. Ito ay kung titingnan natin, itaas at saka yung bandang kaliwa. Ayan. So dito naman 20.9 sa common at saka sa running. Dito sa starting at saka sa running ay nakakakuha tayo ng 7.4 ohms. Yung pinaka overload protector nya. So yan. So yun. Okay. So okay. So okay siya. Meron siyang resistance. So ibalik na natin. Siguraduhin lang natin na lapat silang parehas. So i-plug natin para malaman natin kung siya andar. Yun. Nakakakuha tayo na 0.7 amperes. Lumalabas sa ating pagsusuri, walang karga to. Undercharge to, mahilig to. Hahanapin natin. Lalabas natin tong compressor. Putulin natin siya. Gamit po natin maliit na sa kanyang discharge line. Putulin din natin yan. Yan, pinutin natin to. Relay. So yun, okay na. Labas natin ng bagay. Uy, tikpang ayan o, lumaylay ng kusa. Yan, yung kanyang clamp dito. Kasi natin yan, yan o. Pa isa. Yun. Yun. Bagas na natin.
So, dahil nga sa itong agaw bagyo na ito na Kundura, ay matapos nating masuri ay ayan, nakita natin pati yung kanyang gasket sira-sira na, ayan, oh. So itinawag natin sa may-ari at ipinagpas niya natin na ilipat lang dito yung kanyang gamit dito sa isang nito, pareha silang Kundura. So ito ang gagawin natin, yon ito, ililipat natin yung pyesa ng naroon dito at sumang-ayon naman yung ating minamahal na customer na ito lang yung ating gagawin. Dahil nasa inilabas natin yung kanyang evaporator, so maglalagay tayo dito ng charging line. Ibablay natin itong kanyang kapilyare para makapagligtis tayo. Para mailigtis natin itong mga ganitong mga matagal nang na-stock. Ito ang malakas pumutok sa evaporator section. Kaya medyo maselan gawin itong mga matatagal ng stock na refrigerator. Ito yung evaporator ng isang Kundura na paglilipatan natin. Hininang natin to dahil nga sa matagal na stock, nagputukan yan kaya nasira. So dito sa pagkakataong to, didiskartehan natin to para hindi siya masira. So gamit itong ating nitrogen, ito sinarado natin itong suction line. Pagkatapos itong high side, nakabukas na yan. Ito lang natin na maikpit ito. So, lalagyan natin siya ng mga 100 PSI. Yun, 100 PSI lang ang ating kakarga. Yan, umakyat. So yun, okay na. So yan, pinirmis natin siya sa 110. Yan, 110 PSI. Yan. So obserbahan natin yan sa loob ng 8 oras. 8 oras ang ibibigay natin dyan. So pagkalipas nga po ng 8 oras, so, hindi siya nagbago. Ayan, oh. Okay yan, walang leak. So i-release na natin at magpa-flashing tayo. Ayan. So dito natin puputulin para ma-flashing natin ang maganda. Bunutin lang natin dito yung kapillary niya. Mahaba to. Yun. So yan. So may series siya yan. Dito naman tayo magpa-flashing sa kapilyar gamit itong ating 141B ay sinali natin dito. Ayan, konti lang. So yan, binalot natin ang gusto ng basang-basahan hanggang dito kasi itong mga ganitong na-stock, napakaselan nito, kaunting init lang pumuputok yan, kaya kailangan ingatan natin. Mabilis na hinang yung ginawa natin, sabay binalot agad natin ng basahan para hindi na makatakbo yung init nya. Ayan, o, siniguro lang natin yan, isang mabilisang hinang lang yan. Ayan, kailangan siguraduhan. Ayan, maganda, wala na yung init, hindi na nakatakbo. Sabay ligtes yung sa ginawa natin. Siguro lang natin na talagang surbol yung trabaho natin. So, matagal siyang na-stop. So babalawan muna natin siya ng ating 141B. Yan. Kunti-kunti lang. Huwag natin siya paplasingin. Tingnan natin kung baka may mga alikabok na stuck sa loob. Naplasik ko na to dati nung nasira nga yung evaporator nya. Kaya yan.
Yun. Yan. Bigyan natin ng dalawang pasada para sigurado tayo. Yun. Dalawang pasada ang gawin natin para siguradong malinis yung ating system. Yun. Yun. Malinis siya. Wala siyang dumi. So pwede yan. Ipaprocess natin yan. Bunuto natin tong suction line nya kasi yung isa yung gagamitin natin, kaya tatanggalin natin to. Nilagyan lang natin ng sangga to para hindi siya pasukin ng dumi. Mahaba yan. Hilot-hilot din para madali siyang pumasok. Yun. So, yan. Okay. Unahan natin dito sa bandang likuran. Hindi mo natin siya ipinex kasi lalagay natin ito eh. Ito, mahaba ang kanyang metal screw nito. Okay na, higpitan lang natin itong kanyang metal screw dito para okay na yung kanyang lapat. So, ito yung ating gagamiting filter. Yan. Sealed na sealed yan. Pupwesto na natin dito. Yan. So hihilagin na natin. Kunting painit-init lang yan. Tapos sabay layo-layo ng konti para hindi siya masunog. Yan. Yun, no? Sabay silip sa salamin. Napakahalaga na mayroon tayong salamin kapag tayo ay naghihinang kasi dyan makikita yung ganda ng hinang natin. Oh, yan. Sabihin, perfect na perfect. Okay na. So yan, vacuum na tayo. Vacuumin natin siya ng 10 minutes. Yan. Okay na lahat ng ating connection. So yan nga po, natapos na natin ikabit itong ating ginawang kundura. At titingnan natin kung napayelo niya yung ating nilagay na dalawang ice tubig. So buksan natin. So ayun. Ganda ng ilaw. So ayun. Okay na. Ganda ng heating niya. Ito inilipat natin. May nabuti na rin natin na linisan siya. Ayan. Nilinis na rin natin siya para naman masiyahan yung ating minamahal na customer. So, dito po natatapos muli yung ating isang project na isang kundura refrigerator na inagaw sa Baguio. Ayan nga po yung naging resulta. Nilipat natin siya sa panibagong at okay naman yung ating ginawa. Pwede natin itong i-deliver sa minamahal nating customer. Maraming pong salamat sa inyong panonood at isang mapagpalang araw po sa atin. Nawa po ang kasaganaan at ang pagpapala ng ating Panginoon ay palaging sumati lahat. Maraming pong salamat.